Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pumalag po si Senator Bato de la Rosa sa mga bumabanat po sa kanya sa kanyang pagre-repost ng isang AI video na tungkol po to sa bata, no, na estudyante na tumututol sa impeachment ni VP Sara, no? Kasi isa lang yung sinasabi nila, no? Pag AI daw ay pag AI daw po ay peke na. Nako po, marami pong hindi nakakaunawa na yung AI po ginagamit na po yan. Siguro hindi lang po alam nila yung meaning ng AI. Pag-uusapan din po natin, ito po, actually marami tayong pag-uusapan, no? Pag-uusapan din po natin itong pagka hindi na po umabot, basta ito po naka-line up. Pag hindi na po tayo umabot sa oras dahil sa dami, mamayang gabi naman yung iba. Okay. Yung mga bansa po na posibleng umampon kay Tatay Digong, ay pinagbabantaan po. Si Chis Escudero naman po ay di na raw kinakailangan mamagitan sa Senado at Kamera ng ating Pangulo. At may inamin po si Pangulong Marcos na may mga nagbibigay sa kanyang ahensya ng pamahalaan na nagre-report ng accomplishment report na peke. Ayan ang mga ano nyo. Okay. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin mga kapatid, no? Unahin na po natin to yung kay Senator Bato. Ayan. Para po, ang dami po kasing pumapalag. Tila nagalit na po si Senator Bato, no? Dahil po sa kanyang nirepost. Ibig sabihin, mukha po talagang totoo eh. Ako, hindi ko akalain na AI. Talagang antindi na ng AI, ano, mukha po totoo. Ito po yung sinabi ni Senator Bato. Sabi po ni Senator Bato, dito po sa post na to. Opo. Wag ka na, wag. Wag nyo na pong ipahalata. Ito lang po yung kaya natin. Sabi ni Senator Bato, I don't care if this post is AI generated or Manobo generated because I am not after the messenger. I am after the message. So please don't shoot the messenger without reading the message that he delivers. Totoo po yun eh. Simple na naman po yung sinabi na estudyante. Sabi ko nga kahapon, yung AI po, ang gumagawa niyan, tao rin, tayo rin po, di ba? Inuutos lang natin o create a video featuring a student saying this. Yun po yun. Galing din po sa tao yan. Ano po ba yung mensahe? Fake news ba yung mensahe? Kaya siya against sa impeachment dahil si VP Sara, ini-impeach nyo dahil sa confidential fund. Napaka-peke ninyo. Ayun, ito po yung pinakalaman, hindi ganito mismo dahil hindi naman ako AI tsaka hindi ko matatandaan. Pero ito yung sinasabi nung AI generated na mensahe, no? Ang sabi niya, hindi ako pabor sa impeachment ni VP Sara kasi ang dami pong mayroong unfair yan dahil kung ang batayan talaga ninyo ay confidential fund, bakit yung ibang may confidential fund hindi nyo inimbestigahan? Ano sagot nila? Wala. Ang sagot nila, gumamit lang si Bato ng AI
O, eto po. Eto po si Attorney Barry Gutierrez. Kung AI generated yung video, ibig sabihin peke. Peke ba pag AI generated? Hindi po peke yan. Peke lang yan sa mga katulad nilang mga dilawan. Mamaya natin sasagutin niya. Kung message mo ay batay sa peking video, ang tawag sa iyo ay sinungaling. Gets? Okay. Alam nyo, Attorney Barry Gutierrez, mawalang galang na po. Ito po, totoong balita to. Yung sinasabi mo na fake yung AI video, hindi po fake yan. Normal na po ngayon ang paggamit ng AI. Papakita ko po sa inyo kung gaano ka normal yung paggamit ng AI. Pero ito, balita po, OpenAI bans Philippine accounts using ChatGPT to generate pro Marcos comments. May nahuli po yung OpenAI na gumagamit po ng peke. No? Peke po tong account na to para mag-generate ng mga pro Marcos comments. Ito po yung tinatawag nating malinaw na troll farm. Nahuli po yan ng OpenAI. Binan po sa kanilang platform. Tukoy na rin natin kung sino yan, di ba? Isang nagngangalang Tongko. Tanong, yan po, malinaw po yan, napatunayan na yan. May troll farm, Tongko, na ginagamit para mag-generate ng mga pro-BBM comments at anti-Duterte. Ang tanong, kumibo ka ba? Binanatan mo ba yung Barry Gutierrez at sa lahat po ng bumabanat ngayon kay Bato, binanatan nyo ba yung nahuli na peking may mga troll farm? Siyempre hindi, di ba? Kasi anti-Duterte lang kayo eh. Magtotohanan na tayo. No? Ayun po, tinitiyak na, yun po, totoo yun. Ginamit po yung AI, ginamit po yung ChatGPT. Lahat po ito ngayon, AI na po ito. Ginamit po yan para mag-generate ng kunwari malakas yung pro Marcos. Okay, pero hindi kayo kumikibo. Tama si Bato. It's the message. Bakit po? Normal na lang po ngayon yung paggamit ng AI. Bahagi na po yan ng mundo. Hindi po porket AI ay peke. Ang ibig sabihin lang po ng AI, artificial intelligence, hindi po siya tao. No? Inuutusan po ng tao yung ibig sabihin ang AI po ay nasa mga industriya na yan. Hindi po lahat ng gawang AI ay peke. Hindi ko alam, matatalino po ito eh. Barry Gutierrez, matalino ka naman. Pero yun po, paulit-ulit yung no, yung sinasabi ko. Matatalino sila, pero ginagawa nilang bobo yung mga Pilipino. Hindi po porket gumamit ka ng AI, ay hindi na totoo o peke na. Totoo ba dong? Opo, hindi po natin alam. Ang AI po, laganap na po sa industriya ngayon. So, nag-research po ako sa AI din. Grok, AI po yan. ChatGPT, AI po yan. Ibig sabihin po ng AI, hindi na po tao ang kausap natin. Artificial intelligence na. Ginawa pa rin siya ng tao, pero may kakayahan na siyang i-develop yung sarili niya. Kaya ang advance na po ng mundo ngayon. Dahil sa AI. Ibig bang sabihin lahat ng gawang AI ay peke? Hindi po. Normal na po yan, naka-incorporate na po yan sa atin. Kung kayo po ay gumagamit ng Facebook at iba pa, AI na po yan. Hindi na po mga taong nagmamanual na magbasa sa inyo. AI na po yan. Sige, tinanong ko po yung AI, Grok. Ano po ang top 10 industry? Top 10 lang Para lang po, siyempre, mahirap naman pong sabihin lang natin, wala kang alam, Barry Gutierrez. Pero ito po ang gumagamit na ng AI.
Ano sabi nga muna ni Barry Gutierrez? Kung AI-generated yung video, ibig sabihin peke. Kung ang message mo ay batay sa peking video, ang tawag sa'yo sinungaling. Gets? So, sinungaling daw po pag gumamit ka ng AI, nagsisinungaling. Paano po yung mga industriyang gumagamit ng AI? Sinungaling? Peke? O magbigay po tayo ng halimbawa. At ito po, maganda yung halimbawa kasi yung actual na pong ginagawa ng AI sa ngayon, sa ngayon. Hindi po ito bago. Okay, healthcare. Isa po sa ginagamitan ng industriya ng AI ay healthcare. Use cases. AI aids in diagnostic, detecting cancer for medical imaging, personalized treatment plans, drug discovery, and administrative automation. Ginagamit po yung AI para mag-diagnostic ng AIDS. Mag-detect ng cancer for medical imaging. Ibig nyo sabihin, pag nakadetect yung AI ng cancer, peke. Matagal na pong ginagamit natin yung peke. Peke, yung AI. Pero hindi po ibig sabihin na peke po lahat yan. Bakit po mag-aaksaya ang mundo ng bilyon-bilyon o trilyong dolyar para sa mga AI kung ang magiging resulta niyan ay peke? Ibig sabihin yung ginamitan mo ng AI para matignan kung may cancer ka o wala, hindi reliable. Example, ito po may tunay na example. IBM Watson Health analyzes vast datasets to assist clinicians in diagnosis. Di ba? IBM Watson Health. Ginagamit po nila yung AI para mag-analyze ng vast datasets. Kasi hindi po yan kakayanin ng tao. Pag ang tao po gumawa niyan, papel po yan, iisa-isahin. O kaya kahit nasa computer yan, iisa-isahin. Finance and banking. Ito po, finance to sa bangko. Use cases, fraud detection, algorithm trading, credit scoring, and AI-powered chatbots for customer services. Tayo po, nakikita po natin yan kahit po hindi sa bangko. Meron pong chat box. Mag-open ka ng, kunwari may inquire ka. Halimbawa, may nakita ka. Ako, madalas na pinapakita sa akin dahil mahilig akong tumingin ng mga kondo-kondo. Dahil pangarap mo magka-kondo, di ba? Tumitingin ka. Lagi ka ngayon binibigyan ng feed ng mga commercial na tungkol sa kondo. So, ang kausap mo doon, AI na. Ibig ba sabihin, peke yung binibigay ng AI? Retail and e-commerce, personalized recommendation, inventory management, dynamic pricing, and visual research. Ginagamit po to sa retail and e-commerce. Manufacturing. Gumagamit din po sa transportation and logistics. Autonomous vehicles, route optimization. Yan po, yung mga ways natin. Sinasabi po sa inyo, no? Sinasabi po, huwag kang dumaan dyan kasi traffic dyan. AI po yun, hindi po tao yun na tumatawag sa'yo. Nakikita po nila yung system, yung mga nag-waste po, makikita nyo po ron pula. Ibig sabihin, traffic po. Traffic po yung lugar na yan. Ihahanap ka ng ibang ruta. Kung mag-iiba ka na ruta, makikita mo, pag lumiko ka rito, yung rutang tinatahak mo, kung mas hindi traffic, doon ka ilalagay. Kaya paikot-ikot na tayo ngayon dahil sa Waze. AI po yun. Peke ba yun?
cybersecurity, education, pati education, personalized learning, automated grading, and virtual tutors. Kasi mga bulok po yung utak ng mga yan eh. Sila po, tira lang ng tira. Pero yung dapat nilang tirahin, yung gumamit talaga ng mga troll farm, hindi naman nila tinitira. Bakit? Kakampi nila. Telecommunications, predictive maintenance, customer service chatbots. Basta po hindi tao, AI na po yan. Chatbots. AI po tawag dyan. Mali po ba yan? Yung mga nagsabi na press 1, if you are no, press 2. Hindi na po tao mismo yun. Pindutin niyo po yung 1. Tao ba kausap mo nun? Mali ba yung sinasabi nila? Porket sila AI generated na lahat yan. Top 10 social services, healthcare, education, disaster response, pati po disaster response. Imagine, wildlife conservation, urban planning and smart cities, social welfare and poverty alleviation, mental health, pati mental health. Ganun po kakalat yung AI. Tapos sasabihin ninyo na porket gumamit ng AI ay peke. Peke na lahat na nangyayari sa mundo. Yung Waze, huwag nyo sundin dahil peke yan. Yung diagnostic sa'yo na may AIDS ka, peke rin yan. Ang dami na pong pinaggagamitan ng AI. Hindi po importante yung tama ba yung sinabi? Sinabi po ng estudyante na AI generated na kaya siya tumututol kay BP Sara sa impeachment dahil hindi nyo naman inimbestigahan yung ibang confidential fund. Ang tanong, Barry, may nag-imbestiga ba sa ibang confidential fund? O kung tama po yung sinasabi, anong masama dun? Ibig sabihin, ganito lang po yan. Kunwari, drawing mo yung estudyante. Drawing, ikaw mismo yun. Nag-drawing ka. Masama ba yun? Mali ba yun? Dahil drawing mo lang. Hindi talaga estudyante yun. Hindi talaga tao. Ang sinasabi ni Bato, yung mensahe. Totoo ba yung sinasabi? Meron ba kayong inimbestigahang ibang confidential fund? Kung wala kayong inimbestigahan, tama lang yun. Hindi yung AI generated ay peke. Ayan, no? Kung AI generated yung video, ibig sabihin, peke. Hindi po. Matagal na pong natin ginagamit yung AI sa lahat-lahat. Kaya talo kayo ng mas batang generation. Hindi nyo naiintindihan ang mundo. Sa trading, ginagamit na yung AI na yan. Maraming mga batang bilyonaryo. Bakit? Alam nila AI. Arnold Clavio. Akala ko walang duwag na Duterte. Maliwanag na may natatakot malantad ang katotohanan. Kaya kaliwat kanan ng tangkang harangin ang pag-usad na impeachment trial, Arnold Clavio. Alam mo, Arnold Clavio, trabaho ng mga kakampi ni Sara, katulad mo, trabaho ninyo, Arnold Clavio, na matanggal si BP Sara. Kasama ka ron. Kasama ka sa media. Nakakampi nitong mga to. Yung mga kakampi mo, Arnold Clavio, ang trabaho nila, utos ng amo nila, utos ng amo nyo, kasama ka, Arnold M. Clavio. Ano na nga yung M? Manyakol. Huwag na tayo magpekean. No?
Ang utos ng amo nyo, Manyakol Clavio, mawala si BP Sara, matanggal sa pwesto at hindi na makatakbo. Utos yan. Ha? Naniniwala ka ba, Arnold Clavio, na nabasa ng mga congressman yung pinirmahan nila ng isang araw? Naniniwala ka ba talaga na mayroon talagang problema yung confidential fund? O bakit hindi ka nanawagan na imbestigahan din yung confidential fund ni BBM, ng AFP, ng DND, ng DOJ, ng DILG? Ang dami pala badong na may confidential fund. Opo, marami po. Marami pong may confidential fund. Pero dahil ang kakampi ni Arnold Manyakol Clavio, dahil ang kakampi niya, itong mga kalaban ni BP Sara, kaya ang tas nila mawala sa landas ng amo ni Arnold Manyakol Clavio, si BP Sara. Di ba? Yun. Pinapinturahan ko talaga yan dahil pinklawan ako. Yun ba gusto mong sabihin? Yan ang pinapinturahan ko. Biniling ko sa motel na hotel gusto ko yung kwarto ko pinklawan. Ayan, gusto niyo. Ang tindi talaga ng mga utak ng mga kakampi ni Al. Galit ba kayo pag binabanatan ko si Arnold M. Clavio? Natural, Arnold Clavio, kung katulad nyo na gusto ninyong matanggal si BP Sara sa pagiging Vice President, marami rin ang katulad namin na ayaw siyang matanggal. Ano yung sinasabi mong ginagawa? Totoo yun. Anong silbi ng mga abogado ni BP Sara kung hahayaan lang siya matanggal sa pwesto? Ano sa tingin mo silbi? Ano sa tingin mo ang silbi ng mga senador na pabor kay BP Sara kung hahayaan lang yung pangwawalang hiya nila sa Vice President natin? Kung ikaw, sanay na sanay ka sumunod sa amo mo, Arnold M. Di ba? Huwag mo rin namang kaming pigilan na gawin namin, yung mga pro-Duterte naman, gawin namin naman ang lahat ng paraan para hindi matanggal si BP Sara. Correct, kasi hindi nila kayang pangatawanan yung sinabi ng AI. Ang sinabi ng AI, bakit si BP Sara lang inimbestigahan nyo sa confidential fund? Hindi kayang sagutin yan ni Arnold M. Di ba? Dito pa sila gigil na gigil. Let this sink in. Pasahod ng mga Duterte sa abogado nilang Banyaga na si Kaufman, 125 million kada buwan. In 6 months, aabot ng 750 million ang fee. In 12 months, 1.5 billion ang bayad sa abogado nila. 12 months daw ang bayad sa abogado nila. Ano nga ang kanilang net worth na reported sa SALN nila? Pinoproblema nyo yung abogado. Wala ba silang karapatang mag-hire ng magaling na abogado? Huwag niyong problemahin kung paano babayaran niya ni Digong. Huwag niyong problemahin. Bawal bang mag-hire ng magaling na abogado? Pati ba naman abogado, pinoproblema niyo? Anong gusto niyo, Pau? Pau ang abogado nila? Yan problema niyo . Panay kasi kayo, pati mga followers lang, utak diktador. Pati yung abogado ng mga Duterte pinakikialaman. Ano ba pakialam ninyo? Gusto nyo
Gusto ninyo wag magbayad ng abogado na magaling? Wala kayong pakialam kung saan kukunin ang pondo. Pero wala kayong pakialam na questionin ang magaling na abogadong kinuha nila. Yan yung problem. Umiyak na lang kayo ng umiyak. Dahil follower kayo ni Arnold M. Ito po, si BBN. Marcos reveals getting false accomplishment reports of government project. Tinanong kasi siya ni Cheryl Cosing, bakit po kayo ikot ng ikot? Pumupunta pa kayo sa mga ano. Kasi may mga nagre-report daw sa kanya na mga government official. Chine-check niya. Kasi yung iba raw, mali yung accomplishment report. Ang lalakas naman ang loob ng mga official mo, BBM, na magbibigay sa'yo ng false report. Yan ang sinabi ni BBM, false report. Reveals, siya po ang nagsabi. Ayan, there have been many, a lot actually. Marami daw. We just don't announce it. For me, this is work if you're not helping. Yan, no? Marami daw po. The other side of it, these fools, sabi niya, these fools are taking me for a ride. Ako pinagloloko ng mga to. That's when you realize these people aren't reliable, so we need to find someone else. That's why it's still important to go and see things for yourself. Di ba? Kasi pinaiikot daw siya. Nagbibigay daw ng mga false na mga wala namang proyekto. Ito sabi niya, at any level of government, it's a very different to receive a report saying, we completed the project. This is how much we spend. Sabi ni Marcos, ang gagaling daw ng report. Pero sa actual daw, wala. Matagal na namin sinasabi yan sa iyo, Mr. President. Nung kami ay naghanap ng mga nasaan yung mga flood control project, kung ano-ano rin ang sinasagot nyo. Una, sagot nyo, nasagasaan ng barko. Ikalawa, na-overwhelm. Sabi nga namin, wag na lahat kasi ang dami, 5,500. Yung 10 pinakamahal na lang, dalawin nyo. Yung pinakamahal, unahin nyo. Ito halimbawa, 10 bilyon. Yan ang pinakamahal halimbawa lang. Saan makikita yan? 10 bilyon ba talaga yan? Ganun po. Ikatlong taon niya lang pinuntahan . Ikatlong taon lang siya nag-iikot . Ikatlong taon niya lang pinagre-resign. Pero aminado siya na may mga tauhan sa gobyerno na ang ganda-ganda ng report. Yung pala wala naman sa aktual. Ang tanong, bakit kaya ang lalakas ng loob ng mga tauhan na mag-report ng wala naman pala? Bakit po sila? Napakalakas po ng loob nilang mag-report sa inyo na ito po accomplishment namin, nakagawa kami ng ganun. Tapos nung pinuntahan daw ni BBM, wala naman pala yung accomplishment. Sa tingin nyo ba kayang gawin ng mga tao yan kay Tatay Digong? Ngayong natuklasan nyo na po, may nakita po ba kami nagalit kayo dun sa mga tao na yun? Kasi kay Tatay Digong, nakita namin sa aktual yun, pinapakain ng pera . Umilera kayo dyan. Papakain ko sa inyo yung mga pera. Naalala niyo yung sa airport, yung nanghingi ng, anong tawag doon ni Hontiveros, yung lumpia ba? O Shanghai? Nakalimutan ko yung termino. Pero naalala niyo yun, di ba? Nanghingi sila ng lagay. Pinapakain ni Tatay Digong. Sa inyo po, Mr. President, sino-sino? Pastillas. Sino-sino po, Mr. President, yung gumawa sa inyo ng false report? Sana man lang may pinakita man lang kayo. Ito, tinanggal ko dahil nag-report sa akin to na may pinagawan tulay. Wala naman tulay nung nagpunta ako. Sana may ganun po, no?
Para nabalitaan man lang namin na mayroon palang ganyan. Pastillas po, opo. Okay. Ito po, sagot po ni Chis Escudero. Dito po sa sinabi ni BBM na willing daw siyang mag-mediate o mamagitan sa kanila ni Martin para pag-usapin sila. Ito po ang matapang na sagot ni Chis Kilay Escudero. Walang nakikitang pangangailangan si Chis Escudero na mamagitan si President Bongbong Marcos sa posibleng dialogo sa pagitan ng Senado at Kamara ukol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wala daw nakikitang pangangailangan. Ayaw niya, ibig sabihin. Na makialam. Okay. Paliwanag ng Senate President, naglabas ng kautosan ng Senate Impeachment Court sa House Prosecution Panel na dapat lang sundin at sagutin. Giit pa ni Escudero, hindi dapat idaan sa closed door ang pag-uusap tungkol dito dahil dapat bukas itong tinatalakay sa publiko sa ngalan ng transparency. Naunang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na handa ang Pangulo na magkaroon ng dialogo para maayos ang gusot sa pagitan ng Senado at Kamara. Actually, wala pong gusot eh. Hindi lang po matanggap ng mga taga-Kamara na susunod sila dapat sa Senado. Dahil buwat nung umupo po si Chis Escudero, masunurin po yung Senado sa kay Martin. Nagulat po sila ngayon na ayaw nang sumunod ni Chis. Alam nyo na kung bakit. Pero bago tayo pumunta riyan, tama naman yun, no? Ano po bang dapat ayusin? Wala pong dapat ayusin. Dahil korte, impeachment court yung Senado, yung mga congressman naman, prosecutor. Inuutusan ng Senado yung prosecutor na gawin nyo to before you proceed. Bago tayo mag-proceed sa impeachment, inuutusan namin kayong gawin muna to. Ano po yan sa tunay na korte? Magpe-press con ba sa tingin nyo? Halimbawa po, may abogado. Abogado lang naman. Prosecution, tsaka abogadong defense. Sa tingin nyo, ang gagawin ng prosecution, magpe-press con sila para banatan yung judge. Sabihin, inuutusan kami ng judge, pero mali itong ginagawa na to. Di ba? Hindi po. Kaya wala pong conflict dapat. Magkakaroon lang ng conflict kung ayaw sumunod nung mga congressman. Kung ayaw nila sumunod, ang masusunod pa rin yung Senado. Kasi iko-contempt sila eh. Pwede po silang i-contempt, korte yan eh. Di ba? Bakit mag-uusap kayo? Mali nga yun. Hindi ko alam kung talagang sinabi ni BBM yun, o gawa-gawa lang ni Castro. Ipagpalagay na natin na sinabi yan dahil ikukot ba siya ni Castro kung hindi niya sinabi. Pero mali po yun, Mr. President. Korte yun eh. Ba't kayo makikialam? Bakit naging very vocal kayo ngayon na matutuloy yung impeachment? Paano yan salitaan nyo ngayon sa impeachment? Samantalang dati, wala kayong kinalaman sa impeachment. Ayaw nyong matuloy ang impeachment. Nung mukhang hindi na matutuloy ang impeachment, bigla kayo nagbago ng tono. Matutuloy yan sa 20th Congress. Di ba? Iba rin eh. Kaya ako, naniniwala ko na hindi matutuloy yan.
Hindi matutuloy yan. Bakit? Kasi sinabi na ni BBM na matutuloy yan sa 20th Congress. Kabaliktaran ng mga sinasabi yung nangyayari. Kaya malaki po ang pag-asa natin pagkabaliktaran na nangyari. Okay, punta na po tayo rito. Yan, kaya sabi ni Chis, PBBM di kailangan mamagitan sa Senado at Kamara. Isa pang sinabi ni Chis, no? Ito naman sa akin. Yan yung sinasabi ko sa inyo na epekto ng panalo natin doon sa midterm election. Imagine po ninyo, kung ang pumasok lang sa atin si Bato at si Gulang at ang placing nila ay mababa. Kasi yan yung sinabi ni Bato. Kung hindi nyo pinadakip si Tatay Digong, malamang delikado pa kami ni Bato na pumasok. Pumasok man kami, hindi kami sa taas, kundi sa baba. Hindi. Ito po kasi, personal ambition ni Chis Escudero na yung nakataya dito. Kinakailangan niyang pangatawanan na maipakita sa tao na siya ay kung hindi man maipakita na pumapanig sa mga Duterte, kinakailangan maipakita niya na neutral man lang siya. Bakit po? Sa July 28, magkakaroon po ng eleksyon sa Senado pag hindi siya tumino. Nanliligaw siya ng boto Tandaan niyo po. Immediate yan yung ngayon yan Iba pa yung panliligaw para sa 2028. Di ba? Parang hindi niyo naman kilala si Chis. Dilawan nga yan Dapat ang susuportahan niya, di ba, si Lenny. Parang si Marcos yata sinuporta. Kaya personal pa rin po yan. Hindi ako naniniwala na yan ay para sa bayan yung ginagawa niya. Okay. Ako, AI video, wala po akong problema dyan. Pag gumawa kayo ng AI video, kayo din yun Ako, halimbawa, gumawa ko ng AI video. Boses, salita ko rin yun, akin din yun. Parang may nakalimutan pa tayo. Ito po. Yung mga bansa daw po na sa mga bansa na magkukup-kup kay Tatay Digong, winawarningan po kayo, no? Ng Nations Warned versus Hosting Duterte. Ayan po. So, ayon po rito sa One Sambayan, winawarningan po dahil kilala daw po si Tatay Digong na human rights violator, winawarningan kayo ng paghuhos kay Tatay Digong. No? Kasi maapektuhan daw yan sa international community ang inyong mga kung hindi, siyempre, alam niyo po, pag nag-warning ka, meron kang gagawin, no? Kung ayaw namin, kung gusto pa rin namin kupkupin si Tatay Digong, anong gagawin niyo sa amin? Diba? Winawarning nga kayo na One Sambayan, huwag kayong mag-host kay Tatay Digong. Kung hindi, kukurutin nila kayo. Kayong mga bansa na gustong kumukup kay Tatay Digong, warning to. Kukurutin namin kayo. Kala mo may magagawa po. Yan lang po ang ating topic.